Isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Dalawang minor phreatomagmatic eruptions na itala sa Bulkang Taal at makakauwi na ng bansa ang 9 na Pilipinong tripulante ng MV Eternity Sea na binihag ng rebeldeng Houthi. Nakapagtala ng dalawang minor phreatomagmatic eruptions ang Bulkang Taal kaninang madaling araw. Ayon sa PHIVOLCS, nangyari ang biglaang pagputok 12:58 habang ang pangalawa naman ay pasado alauna na tumagal ng 2 minuto. Makikita sa video na naglabas ito ng usok na may taas na 1,200 meters sa ibabaw ng crater ng bulkan. 300 meters naman ang inilabas nito sa ikalawang pagsabog. Nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Makakauwi na ng bansa ang 9 na tripulanteng Pilipino ng MV Eternity Sea na binihag ng rebeldeng Houthi nitong Hulyo. Sa post ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nagpasalamat ito kay Omani Sultan Haitham bin Tariq sa ligtas na pag-uwi ng ating mga tripulante. Ito'y matapos ang pakikipagtulungan ng Department of Foreign Affairs para alamin ang lagay ng mga Pilipinong binihag ng rebeldeng Houthi nitong Hulyo sa tulong ng Foreign Minister ng Oman. Alas 10 ng umaga, offshore pa si Bagyong Wilma na tinatayang 625 kilometers ang layo silangan ng Katarman, Northern Samar. May lakas na hangin itong 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong 55 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong west-southwest sa 20 kilometers per hour. So yung tinatayang lawak ng bagyo, in terms of yung lakas na hangin ay umabot ng 200 kilometers mula sa sentro nito. At dahil 625 kilometers pa ang layo, so wala pa itong direktang epekto. Bagamat yung distansyang yan ay inaasahan natin sa mga susunod na araw. Posibleng ang tumawid ng Visayas Southern Luzon area itong tropical depression na si Wilma. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran Leyte, Southern Leyte, Surigao del Norte kasama ang Siargao at Bukas Grande Island at Dinagat Island. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng maglandfall ito bukas ng gabi. At kung titingnan natin sa forecast track, sa possibly bukas ng gabi dito sa southern part ng Eastern Samar, pwedeng maglandfall or di sa Giwan or maybe sa Dinagat or any of the Siargao and Bukas Grande Island. Tingnan natin kasi yung area of probability din do. So kung titingnan po natin sa forecast track, itong center track, iyan yung binibigyan natin ng location. No? So pagdating ng Sabado ng umaga, nandito sa coastal waters ng Inupacan, Leyte, and then pagdating naman ng Linggo ng umaga, dito sa may bandang Castellana, Negros Occidental na, tinatayang sentro. At sa sports balita, mataas ang moral ng Alas Pilipinas men's volleyball team sa kanilang pagsabak sa SEA Games sa Thailand. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Matapos ang kanilang debut at historic win sa Volleyball Men's World Championship, umaasa ang young core ng Alas Pilipinas men's team na maganda ang kanilang ipapakita sa 33rd SEA Games sa Thailand. Mangunguna pa rin sa Alas Pilipinas men's team si Brian Bagunas na isa rin sa magiging flag bearer ng bansa at si Mark Espejo. Para sa 10-year veteran na si Mark Espejo, patuloy ang kanilang pagsasanay sa paparating na SEA Games dahil isa ang Pilipinas pagdating sa sports na volleyball. Nananatiling intact ang players ng men's volleyball na lumaban sa Volleyball Men's World Championship. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. 21 days na lang po, Pasko na!